Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Rapunzel G. Cabrera, ang inyong tagapagtalakay sa asignaturang Filipino ngayong umaga. Sa pagtatalakay ng aralin, gumamit ako ng PowerPoint presentation sa aking pagtuturo. Ang kagamitang panturo na aking ginawa ay naglalaman ng aming panalangin, layunin sa pagtatalakay ng aralin, pangganyak, paglalahad ng paksang tatalakayin, pangkatang gawain, paglalahat, pagtataya at ang kanilang magiging takdang aralin o performance task. Upang malinang ang kasanayan sa pagbilang, pagbasa, pagsulat at pag-unawa ng mga mag-aaral, gumamit ako ng isang laro na Crack and Solve bilang pangganyak sa aming aralin. Sa larong ito, huhulaan ng mga mag-aaral ang nakatagong titik sa paglutas ng isang basic math problem at bubuuin nila ito upang makabuo ng isang salita. Sa pamamagitan ng gawain ito, napupukaw nito ang interes ng mga mag-aaral na makilahok sa klase. Para sa pagtatalakay ng tulang Florante at Laura, gumamit ako ng isang i-aralin. Sa pamamagitan nito, nahahasa ang kasanayan sa pagbasa, pakikinig at pag-unawa ng mga mag-aral. Kabilang narito ang mga matatalinhagang salita na ginamit sa awit ng Florante at Laura. Sa tulong ng kagamitang panturo na ito, mababasa ng mga mag-aaral ang buong tula ng Florante at Laura na hango sa isinulat ni Francisco Baltasar. Sa pamamagitan din nito, maiiwasan din ito ang pagkainip ng mga mag-aaral dahil sa makulay na video effect ng bawat pahina. Sa kabuuan, bilang isang guro, hindi lamang dapat tayo nagtuturo. Sa paggamit ng mga kagamitang panturo, kailangan din nating isaalang-alang ang mga learning needs ng ating mga mag-aaral. Interes at kakayahan sa pagsasagawa ng mga gawain sa kanilang aralin. Yan lamang po at maraming salamat sa pakikinig.